travel with me in Bangkok, Thailand. This is our another international travel. Right now, nandito tayo sa Ninoy International Airport. Ito nga pala ang nagustuhan ko sa pagiging vlogger. Ito ang mga perks mo makakapag-travel ka. Local but not just local, international ka pa makakapag-travel. Nakakapag-vlog ka na at the same time nagagawa pa yung mga hobby mo sa buhay. And then kumikita ka rin dahil monetize tayo sa YouTube and hawak mo ng oras mo, makakapag-enjoy ka pa, wala ka pang sariling boss dito. Anytime, anywhere, pwede ka pa mag-travel while uploading your vlogs. Kaya nagustuhan ko nga dito, while kumikita ka, mas malaki pa ang kinikita mo sa mga corporate. Kapag nagtrabaho ka sa corporate world, naka-fix ang salary mo. Karamihan ng mga pasahod sa Pilipinas, minimum rate lang yan. Kaya good for single. Kaya ang mga nangyayari talaga sa ibang Pinoy na nagtatrabaho talaga sa corporate world, kung kahit na gusto nilang tumulong sa mga magulang nila, hindi sila makakatulong kasi nga sobrang liit lang ng pasahod sa Pilipinas. Kaya kagaya ko, ang pinakamalaki naging sahod ko na talaga sa corporate world is 30,000. Nag-business pa ako niya ng pig farming, kaya parang halos lahat ng mga salary ko napunta sa mga pig farming talaga. Yung pig farming business nakatulong sa akin yung para mag-gain up ko yung mga capital na gusto ko sa pagbibusiness. In my opinion, as an owner of pig farming business, ang pinakamababang capital dyan is 100,000, pero pwede kang kumita dyan na about 200,000, kaya 50% ang tubo mo kapag nagpipig farming ka. Nakadepende pa yan kung bababa or tataas ang presyo ng kilo ng baboy. Pero ang pinakamaganda dyan is thriller yan. Ang pag-aalaga ng mga pig farming or ikaw ang magiging owner dyan is sobrang ganda kasi jackpotan dyan. Right now nga pala, kaya pupunta tayo ng Thailand ito is business trip, hindi ito tourist. Bali mga ilang araw lang kami dito since maipaprocess lang kami dito na papers sa company. Bali kung mga matatanong nyo, may sariling company kami dito sa Bangkok, Thailand. Ang company pala ng partner ko dito is BPO. Karamihan is mga call center and nagpa-process din nga pala ng visa kung gusto nyo ma-extend ang mga visa ng mga foreigner or may mga asawang foreigner, pinaprocess din dito. Yun yung industry ng yung BPO company nga pala niya is may marami na rin branch. May branch siya sa PBCom Greenbelt, ayun yung mga Ortigas. Then meron din silang branch nga pala dito sa Ortigas. Tapos sa international naman Thailand, meron din sila dito branch sa Thailand. Kaya right now nandito tayo sa Thailand. Andito na nga rin pala tayo sa Lupini Park sa Bangkok, Thailand. Ganito yung itsura natin sa Thailand. Para siyang Pilipinas lang na pinaganda. Kaya kung tatanungin nyo ako kung magtatrabaho kayo sa Pilipinas, piliin nyo ang international work dito sa Pilipinas. Kasi sila yung mas malaki ang chance magpasahod ng malalaki since dollar nga yung binabayad nila kapag mag-work kayo sa Pilipinas. Bago nga pala ako nag full-time vlogger, ang mga naging trabaho ko is karamihan yan is international. Hindi talaga ako nag-focus mag-work sa mga local, kahit na sabihin mo mga bank yan ng mga local. Hindi na ako nagtrabaho dyan kasi mga minimum lang kapag mga local bank. Kaya kung mag-work kayo, mas maganda talaga international or yung tinatawag natin na BPO, Business Process Outsourcing. Dyan kayo mag-work. Talagang malalaki sila magpasahod. Kaya karamihan dito ng mga call center is malalaki yung sahod, pero pipili rin kayo ng mga company since may mga company na hindi rin maganda magpasahod. Kaya nakadepende pa rin yan sa mga company kahit. And right now pala, nandito na tayo sa Nong Pru Ampo Bank dito sa Bangkok, Thailand. Ito nga pala yung itsura. Ang gaganda ng structures dito sa Bangkok, Thailand. Yan ang pinakamagugustuhan nyo. Tapos dumaan na rin pala kami dito sa mall nila kasi nga bibili ako ng mga pasalubong ko sa aking magulang and sa kapatid ko. Kaya ito yung banda, nandito na kami sa may labas banda ng International Airport. Ganito yung itsurahan nila dito sa may bandang labas ng airport dito sa Bangkok. Kaya kung tatanungin niyo ako, yung mga naging experience ko sa trabaho ko, maganda naman kasi nare-level up yung mga nagiging yung mga knowledge kapag nag-work kayo. Pero kayo na yung makaka-discover niyan. Need nyo talagang maghanap pa ng other income na talagang pagkakakitaan nyo. Kasi kung nag-focus kayo pag nag-work kayo sa corporate, tapos hindi talaga kayo sinuwerte dyan sa corporate, talagang lalong-lalo na kung nagnenegosyo kayo, hindi nasasapat talaga yun. Kaya ang technique para lumaki ang mga income nyo, wag lang basta single income ang gawin nyo. Kailangan kahit nag-work kayo, sabayan nyo na agad ng pagbibusiness yan kasi doon rin kayo makakagain ng capital kapag nag-work kayo. Kaya sinasabi nila na kulang daw sila sa capital. Ang capital nyo is manggagaling sa work nyo. Ganun yan kapag nag-business ka. Kasi kung uutangin mo ang capital mo, 50-50
50-50 umasenso ka, 50-50 bumagsak ka. Kaya dapat talaga ang capital mo is talagang sariling income mo. Right now nga pala andito tayo sa Sukhumvit Bangkok Hotel. Ganito yung itsura niya, sobrang ganda nga pala nito. Tapos ang laki nga pala ng hotel dito, Karisbackers, sobrang ganda. Ayan yung itsurahan niya. Tapos lahat dito is auto na, kapag clinic mo mag-open lahat ng mga ilaw. Tapos ito nga pala, dito tayo sa labas ng Sukhumvit Bangkok, Thailand. Ganito yung itsurahan niya. Ang ganda rin, parang nasa Hong Kong ka rin dito. Ang kinagandahan lang sa kanya is parang, alam mo yung sa Maynila, parang pinaganda pa, pinalevel up pa, ganun siya. Tapos nag-breakfast na nga pala dito. Ang breakfast dito is free lang siya kasi parang bayad na siya sa hotel na nag-i-rent nyo dito sa may Sukhumvit Bangkok Hotel. Ayan, bali kasama na yan sa babayaran nyo kapag nag-book kayo dito sa Sukhumvit Bangkok Hotel natin. Ganyan pala yung mga pagkain dito sa may Bangkok, Kaya pag magbi-business kayo, may tinatawag tayong two types of business. Merong small scales businesses, may large scales businesses. Ang pig farming businesses kasi sakop siya ng large scale businesses kasi nga malalaki yung kailangan i-capital mo kapag nag-pig farming ka. Kasi kung iisipin mo isang biik pa lang, Diyos ko, minsan umaabot pa ng 5,000 yan. Depende pa kung gaano kaganda. Paano kung bumili ka ng mga dosing ganyan, o diba? Kasi nga papalakihin mo pa. Kaya talagang malaki talaga ang capital kapag nag-pig farming ka. Buti talaga ako, umabot talaga ako ng pag-pig farming ko ng 5 Tapos years. Sa nagtatanong nga pala kung paano pag nagkakaroon ng mga sakit ang baboy nyo. Kapag alam nyo at natunugan nyo nagkakaroon ng mga ESF ang mga baboy, stop nyo muna yung business na pig farming kasi alam nyo kung bakit. Diyan malaki ang chances malugi ang mga negosyo nyo kasi nga ang pinakamababa diyang ilalagay na capital 50 or 100,000. Sa katulad ko nag-aalaga ng maramihang baboy, umaabot yan ng 100,000 before magbentahan. Kaya kung maglalagay ka ng 100,000 dyan, tapos kung magkaroon ng sakit ang baboy yan at ibenta nyo yan, possible talaga malaki ang chances nyong malugi kayo. Kaya kung alam nyo at natutunugan nyo na pagkakaroon ng mga sakit ang baboy, or talagang hindi nyo talaga aasahan na magkakaroon sakit ang baboy nyo, habang maaga pa ibenta nyo na agad yan. Kasi nga pag inabot pa yan ng hipot, mas lalong dun kayo malulugi. Kaya right now nga katulad nyan, meron mga ESF ang mga baboy pa. Hindi pa ako nag-aalaga ng mga baboyan dyan kasi sayang ang kapital. Kasi ang tatanungin na lang dyan kung magkano ang benta mo, kasi sa mga kapital naman wala ka nang poproblemahin dyan kahit nga maglagay ka dyan ng 100,000. Ang tanong dyan is kung babalik din yan na may tubo pa ang pera ninyo. Kaya ayun lang ang aking mga suggestion kapag mag-aalaga kayo ng mga baboyan. Kapag nagkaroon kayo ng pig farming business nyo din, alam nyo ba na matagal ang ROI dyan? Pero kapag nakapag-ROI naman kayo dyan, sobrang laki talaga ng tubo sa baboyan. Kaso nga lang, malaki lang din ang kapital niyan. Pero ganun din, malaki ang kapital mo kasi naniniwala ko sa negosyo na kapag malaki ang kapital mo, malaki rin ang income mo. Ganun lang yan. Kaya the more na malaki ang kapital mo, malaki ang kikitain mo, and malaki ang chance na makaka-jackpot ka talaga sa negosyo. Right now nga pala, andito na tayo sa Siam area sa may Bangkok, Thailand. Kaya tayo nandito is kasi may mag-i-sponsor sa akin dito ng mga makeup product na i-review ko rin and ilalagay ko sa aking YouTube channel. Ito nga pala yung sponsor natin dito is ito yung Sivana Colors. Karamihan dito is mga Sivana Colors ang sikat dito sa Bangkok, Thailand. Bali yung Sivana Colors nga pala na mga makeup is na-upload ko na yun dito sa YouTube. Hanapin mo lang dito yung Sivana Colors na sponsor. Ayan yung mga na-sponsor sa akin dito sa may Siam area sa may Bangkok, Thailand. At pagkatapos nga natin pick upin yung mga product dito, pumunta nga pala kami ng Klong Tanue sa may Bangkok, Thailand. Bali mariligo kami dito sa swimming pool. Ang ganda ng swimming pool nila dito. Tapos after that, kumain din nga pala kami dito ng dinner sa may Klong Tanue sa may Bangkok, Thailand. Ganito yung mga pagkain nila dito sa Bangkok, Thailand. Parang naka-buffet din sila dito pero minimal lang yung mga pork dito sa may parang usually marami rin din dito mga noodles and mga prutas dito ang mga pagkain nila dito. Kaya no choice ka. Tapos wala masyado rin rice dito. Karisbackers, ito yung mga itsurahan niya. Parang may mga salad din dito. Yan naman papansin nyo kapag sa ibang bansa, mahal kasi ang mga rice dito sa ibang bansa. And then ito nga pala yung itsurahan natin dito sa hotel. Sobrang laki ng hotel dito. Pagkatapos natin magpahinga, pupunta tayo ng Chatuchak sa may market. And then after natin doon sa may market, pumunta tayo ng
Klong Makasan sa may Bangkok, Thailand. Ganito yung itsurahan niya, Karisbackers. Parang nga palang uulan dito ngayon. Ang ganda ng mga building nila dito, sobrang tataas, mas taas pa sa Maynila. Ang pinakamataas na building sa Maynila, Karisbackers, is sa may PBCom na. Ayan na. Ganito ang itsurahan niya. Sobrang ganda nga pala. Bali right now is nakataksi kami ngayon, Karisbackers, dito sa may Kulong Sam. Prawit naman tayo ngayon, Karisbackers. Ganito yung mga itsurahan nga pala niya. Yan, para kayong pumunta na rin dito. Kaya gusto ko talaga mag-vlog din sa mga travel kasi para na isasama ko kayo sa mga vlog ko para kayong pumupunta na rin dito sa mga napupuntahan ko. Alam nyo, Karisbackers, ang pinakapangarap kong puntahang abroad, Canada. Tapos pagkatapos niyan, bibili nga pala tayo dito ng mga souvenirs sa Ampo Bang Pili sa may Nong Pro ng mga souvenirs. Ganito yung mga itsurahan ng mga souvenirs niya. And then pabalik na nga pala tayo sa Sukhumvit Hotel sa may Bangkok, Thailand kasi nga parang ito na yung last day na natin pala dito sa may Bangkok, Thailand since business trip lang to. Hindi tayo umabot dito ng mga 1 week para mga 2 to 3 days lang kami dito sa may Bangkok, Thailand. Kaya kung nagustuhan mo ito, isubscribe mo na ako para updated ka sa mga susunod na vlog ko. Ayun lang, bye!